Nagsisimula ang palabas sa pamamagitan ng pagpapakita ng 300,000 kawal mula sa Hilagang Kaharian na naghahanda sa pag-atake sa Sichuan Kingdom. Doon, si General Gosha na namumuno sa Hilagang Kaharian ay nag-utos sa unang pangkat na maglunsad ng pag-atake. Hindi nagtagal pagkatapos na mailabas ang mga pana, upang maghanda para sa pag-atake. Sa sandaling iyon ay malinaw na ang kaharian ng Sichuan ay nahihirapan sa pagharap sa kalaban na may 50,000 mga tropa lamang. Sa ilang sandali ang isang binata na nagngangalang Shu na isang general mula sa kaharian ng Sichuan ay biglang lumabas mula sa lupa. Siya ay nagtataglay ng mga pambihirang kapangyarihan na higit pa sa pangunawa ng tao. Mabilis niyang tinapos si General Gosha ng Hilagang Kaharian. Hindi lamang iyon, pinapalitan din ni Shu ang mga palason ng kaaway upang hudyat sa Hilagang Kaharian na umatras mula sa larangan ng digmaan. Ang mga tropa ng Sichuan Kingdom ay nalito na makita ang kalaban na biglang umatras. Pagkatapos ang isang deputy general na si Bai Chuan ay agad na pumunta sa base camp upang gisingin ang kanilang general. Ang general na ito ay nagpanggap na mahina sa kabila ng kanyang extraordinary powers, siya pala ay si Shu. Iniulat ni Bai Chuan sa kanya na tapos na ang digmaan. Labis na ikinalungkot ni Bai Chuan sa inaasal ng kanyang general na itinuturing niyang napakahina at walang silbi. Sa ibang pagkakataon ay siniyasat ni Shu ang mga nasawi mula sa panig ng kalaban at lumabas na nakuha ni Shu ang prinsesa ng Hilagang Kaharian na pinangalanang Kadan. Sa sandaling iyon ang mga tropa ay humiling na patayin si Kadan. Ngunit agad siyang niyakap ni Shu at dinala siya sa base camp upang maiwasan ang pagpatay. Samantala sa kabisera ng Sichuan Kingdom, ang balita na nanalo sa digmaan si Shu ay kumalat. Kahit na ang kinalaban nila ay higit sa 300,000 na tropa, mukhang imposible na manalo siya. Sa kabilang banda ang isang defense minister ng Sichuan Kingdom na nagngangalang Mr. Yang ay hindi pa rin matanggap ang tagumpay ni Shu. Si Mr. Yang pagkatapos ay inutusan ang kanyang subordinate na imbestigahan kung ano ang aktwal na nangyari sa hangganan ng lungsod. Naghihinala sila na si Shu ay maaaring nakipagsabuatan sa Hilagang Kaharian. Samantala si Bai Chuan at ang kanyang mga tropa ay nagsimulang magmuni-muni at hindi pa rin makapaniwala na maaari silang manalo sa laban. Naghinala si Bai Chuan na mayroong isang bagay na lihim na ginawa ng kanilang general. Nagduda siya na si Shu ay maaaring nakikipagtulungan sa kaharian ng kaaway at kumikilos bilang isang taksil. Hindi nagtagal matapos na tipunin ni Shu ang lahat ng mga gamit ng mga kalaban at inilagay din niya ang balat ni General Gosha sa kahon. Pagkatapos ay ipinadala din ang kahon sa mentor ni Shu, upang ipakita ang kanilang tagumpay. Nang si Yingxing ay natanggap ang kahon na bigla siyang makita ang balat ng isang tao na may tato. Samantala si Mr. Yang ang ministro ng depensa ng Sichuan Kingdom ay nakipagpulong sa hari na si Mr. Jun. Ipinahayag na ang dating hari ay namatay sa isang labanan at sa panahon ng kanyang paghahari ay kinuha niya ang isang bata na nagngangalang Shu na ngayon pinoprotektahan ang border city. Ngayong pumanaw na ang dating hari, si Mr. Jun na biolohikal na kapatid ng yumaong hari ay naging bagong hari. Sa kabila ng pagiging hari, malinaw na walang paggalang si Mr. Yang kay Mr. Jun na nagdulot sa kanya ng matinding pagsaway mula kay Su Yin, ang personal guard ni Mr. Jun. Samantala sa hangganan ng lungsod ay nakatanggap si Shu ng sulat mula kay Mr. Yang na nagsasabi sa kanya na bumalik sa kabisera upang iulat ang mga resulta ng labanan. Nang marinig ito agad na naalala ni Shu ang mga pangyayari noong 7 taon na ang nakararaan nang siya ay hinatulan ng kamatayan ni Mr. Yang. At naging sanhi ng pagkamatay ng nakaraang hari sa labanan. Gayunpaman sa oras na iyon si Shu ay desperadong lumaban upang protektahan ang hari. Ngunit siya ay maling inakusahan ni Mr. Yang ng kawalan ng kakayahan sa pagprotekta sa hari. Ang parusang kamatayan ay binawi sa kalaunan, kung isasaalang-alang na si Shu ay ampon ng hari at si Shu ay ipinadala sa border city. Sa kabilang banda si Mr. Yang at ang kanyang mga kawal ay gumagawa ng mga espada araw-araw para sa isang mahiwagang dahilan. Kasama ang kanyang tapat na sundalo na si Lin. Nalaman ni Lin na malapit nang bumalik si Shu sa kabisera. Plano ni Lin na patayin si Shu, ngunit si Mr. Yang ay namagitan dahil tinawag niya si Shu upang tingnan ang kanyang tila hindi kapani-paniwalang tagumpay laban sa mga kaharian ng Hilaga. Sa ibang pagkakataon si Shu na sinamahan ni Bai Chuan ay bumalik sa kabisera. Huminto siya sa labas ng bahay aliwan upang makipag-usap sa may-ari at makakuha ng mga update tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kabisera. Nang hindi inaasahang nakita ni Lin at ng kanyang mga sundalo si Shu bago niya makita si Mr. Yang.
Inaakusahan siyang bumalik nang hindi muna nakipagkita kay Mr. Young. Maya-maya pumasok silang dalawa sa isang kwarto kung saan nagkukunwaring magkaaway sila kahit na magkaibigan talaga sila. Habang si Lin ay patuloy na nakikipaglaban kay Shu ay umupo upang kumain. Si Lin ay galit at nagtanong kung bakit bumalik si Shu sa kabisera. Dahil alam niyang gusto siyang saktan ni Mr. Young na nagsasabing parang naghahanap siya ng kamatayan. Sinabi ni Shu na bumalik siya para kunin ang kanyang gantimpala sa pagkatalo niya sa mga kalaban. Kinabukasan ay kumakain si Lin kasama si Mr. Young kung saan patuloy na hinimok ni Lu si Mr. Young na dalhin si Shu sa paglilitis sa mga paratang ng pakikipagsabuatan sa hilagang kalaban. Kinabukasan ay nakipagkita si Lin ng pribado at tinalakay ang isyo ni Mr. Young na nagbabalak na patayin si Shu sa mga paratang ng pakikipagsabuatan sa kalaban. Dahil hindi sila naniniwala sa tagumpay ni Shu. Bilang magkaibigan kailangan nilang gumawa ng plano para patunayan ang pagiging inosente ni Shu. Ngunit kailangan nilang panatilihin ang kanilang distansya upang maiwasan ang pagdududa. Hindi nagtagal inutusan ni Mr. Young si Luo na dalhin si Shu mula sa kulungan at patayin siya kaagad. Nagtungo ang mga sundalo sa pamumuno ni Lu sa kulungan at inilabas si Shu na nagsasabing gusto siya ng hari na makita. Habang naglalakad sila si Shu nagsimulang mapagtanto na hindi sila pupunta sa lugar ng hari. Lalo na't ang mga sundalo ay hindi mukhang mga bantay sa kulungan. Nang malaman ng mga sundalo, inatake nila siya ngunit kahit nakatali ang mga kamay ay nagawa niyang talunin silang lahat. Saka siya tumalon sa malapit na karwahe para tumakas. Sa loob ng karwahe na nakita niya si Prinsesa Ning ng Kaharian ang anak ng dating hari. Noong mga oras na ito ay nagbalat kayo si Ning bilang isang lalaki para tumakas. Dahil nabalitaan niyang bumalik na si Shu sa kabisera sa kanya ito dali-daling dinala sa kanyang lugar para gamutin ang mga sugat niya. Magkaibigan na pala si Ning at Shu simula bata pa sila at miss na siya ni Ning. Pagkatapos noon ay nagtipon-tipon ang tatlong magkaibigan para planuhin ang kanilang susunod na galaw. Alam nilang si Mr. Young ay naghahanda ng magrebelde at sakupin ang trono ng kaharian. Ang pangunahing problema ngayon ay ang mga sundalong nagtangkang pumatay kay Shu ay nasa ilalim ng utos ni Mr. Young. Dahil nabigo silang patayin si Shu maaari siyang humarap sa panibagong paglilitis at maakusahan muli. Kaya balak nilang paalisin si Shu ng kabisera. Gayunpaman ay tumanggi si Shu na gustong patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Nang hindi inaasahang siya ay bumagsak mula sa pagkalason. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan na pinalabas siya ng kabisera sakay ng kabayo. Si Mr. Young ay nakatanggap ng isang ulat na ang mga tropang ipinadala niya ay nabigo na tapusin si Shu. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Mr. Xiao ang ministro ng hustisya at sinabi sa kanya na gumawa ng mga kaso na nakipagsabuatan si Shu sa hilagang kaharian at tawagin siyang traidor. Binalak ni Mr. Young na iharap ang bangkay ni Shu sa korte kinabukasan at kung matagumpay ay walang makakapigil sa kanyang rebelyon. Pagkarinig nito pumayag si Mr. Xiao na tuparin ang kanyang mga utos. Kinabukasan ay dumating si Mr. Xiao, bilang ministro ng hustisya ay pinatawag si Shu para sa pagtatanong at nagsimula ang interogasyon. Si Luo pagkatapos ay nag-alok ng pekeng patunay na siya ay isang taksil na nagsasabing siya ay nakipagtulungan sa kalaban upang manalo sa mga labanan at saktan ang Sichuan Kingdom. Si Luo ay nagpakita rin ng patay na katawan na inaangkin niyang nasunog si Shu matapos ibunyag siya bilang isang taksil. Sa hindi inaasahang dumating si Shu at pinagtawanan ang ideya dahil siya ay buhay pa at nakatayo sa harap ng lahat. Pagkatapos ay mabilis na hinatulan ni Mr. Xiao ang isa sa mga sundalo na nagpakalat ng maling tsismis. Tila si Mr. Xiao ang gumawa nito sa layunin na itaguyod ang kanyang reputasyon bilang ministro ng hustisya. Sa sandaling iyon sinabi ni Luo na noong panahon ng digmaan sa Hilaga si Shu ay nagtatago sa base camp. Kaya paano siya nakipaglaban sa 300,000 tropa mula sa hilagang kaharian? Hindi rin nagulat si Shu sa pagtalo sa hilagang kalaban. Dahil dito ay pinaghihinalaang si Shu na nakikipagtulungan sa kasalukuyang kaaway. Ngunit kung gusto nilang parusahan si Shu bilang isang taksil kailangan nila ng ebidensya na si Shu ay taksil. Ilang sandali pinatawag ni Mr. Xiao si Bai Chuan at pinilit siyang umamin. Sa sandaling iyon inamin ni Bai Chuan na si Shu ay nasa base camp noong panahon ng digmaan at iginiit hindi siya traidor. Ipinaliwanag niya na ang panahon sa border town ay sobrang lamig kaya mahirap maglakad at maglakbay sa malayong Northern Tribal Kingdom. Gayunpaman, tumanggi si Mr. Xiao na maniwala sa pahayag ni Bai Chuan.
Kaya hahatulan ng kamatayan si Bai Chuan dahil sa pagbibigay ng mga maling pahayag at pagsuporta sa taksil. Nang marinig ni Shu ay agad na nagbanta sa sinumang nang ahas na saktan si Bai Chuan na nagsasabing papatayin niya sila. Pagkatapos ay ipinahayag ni Shu ang kanyang galit kay Mr. Xiao. Dahil sa pagbibintang sa kanya ng walang ebidensya lalo na noong siya ay matapang na lumalaban sa mga puwersa ng kaaway sa border town. Nakaramdam siya ng pagkalito sa mga maling akusasyon sa pag-aakalang dapat siya ay pinuri sa kanyang tagumpay sa labanan. Ngunit dahil sa kanyang pagtutol si Mr. Xiao ay nagpa siya na hatulan si Shu at Bai Chuan ng kamatayan. Sa ilang sandali dumating si Mr. Jun kasama ni Ning upang ihinto ang argumento. Bilang hari na sinabi niyang hindi siya papanig at nais na manatiling neutral. Gayunpaman nasentensyahan si Shu ng kamatayan. Si Mr. Jun ay gustong magkaroon ng panghuling pagkain sa kanya. Dahil si Shu ay ang ampon na anak ng yumaong hari. Ang pagdating ng hari ay pinilit si Mr. Xiao na nag-aatubili na sumang-ayon. Sa bilangguan patuloy na umiiyak si Ning sa nalalapit na pagbitay kay Shu. Hinikayat niya itong tumakas bago pa maging huli ang lahat. Ngunit nanatiling kalmado si Shu dahil alam niyang hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Si Shu pagkatapos ay hiniling kay Mr. Jun na kunin si Ning mula sa bilangguan. Dumating na ang araw ng pagbitay si Shu ay mukhang kalmado. Habang si Mr. Yang ay narinig ang trumpeta ng digmaan na nagpapahayag sa pagbabalik ni Yingxing sa kabisera. Naiintindihan ni Mr. Yang na ang kanyang planong papatayin si Shu ay malamang na hindi magtatagumpay. Bago pa man maganap ang pagbitay ang mga sundalo ni Yingxing ay dumating para pigilan ito. Hindi nagtagal si Yingxing ay bumisita kay Mr. Yang. Si Yingxing ay ang commander sa border town at ang mentor ni Shu. Naparito siya upang pigilan ang pagbitay kay Shu. Sinabi niya na si Shu ay hindi isang taksil at kinumpirma na tinalo niya si General Gosha sa tulong ni Haring Ming. Nagulat si Mr. Yang dahil si Haring Ming ay itinuturing na pinakadakilang mandirigma at walang nakakita sa kanya ng personal. Kaya inisip ng lahat na si Haring Ming ay isang maalamat na figure. Ipinakita niya ang balat ni General Gosha na may isang tato, na nagpapatunay na si Shu ay hindi isang taksil. Nang makita ito ni Mr. Yang ay walang magawa at inutusan niya ang ministro na ihinto ang mga kaso laban kay Shu. Ilang sandali iniuwi si Shu ni Ning na naglalayong ipakita sa kanya ang kanyang silid. Papasok pa lang sila, nang isa sa mga kawal ay sumigaw na nagudyok kay Shu na umalis kaagad at umalis. Kinabukasan ay inanyayahan ni Ning si Shu na gumawa ng musika ng magkasama at inalala ang kanilang pagkabata. Ipinakita sa kanya ang isang tuyong dahon na ginamit ni Shu sa paggawa ng musika habang tumutugtog si Ning. Biglang gustong umalis ni Shu at iminungkahi na tumugtog lang sila ng musika ng magkasama sa kanilang mga kaarawan. Nagpunta si Shu sa altar ng yumaong hari na kanyang kinakapatid na ama upang ipakita ang paggalang. Si Shu ay patuloy na kadistansya kay Ning. Dahil marami pa ring problema at conflicts na kailangan niyang ayusin. Samantala sa palasyo tinipon ni Mr. Jun ang lahat ng mga ministro para sa isang pulong. Mahalagang ihandog kay Kadan ang prinsesa ng kaharian bilang isang kilos ng kapayapaan. Dahil nais na magkasundo ang dalawang kaharian at huminto sa pag-aaway. Ngunit ang ilang mga ministro ay hindi sumang-ayon. Ginusto nila na magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang marinig ito, nagsalita si Yingxing na binibigyang diin na ang border town ay puno ng mga tao na nagnanais ng kapayapaan at katahimikan. Sa pagpapatuloy ng digmaan ay haantong lamang sa mga inosenteng sibilyan na masasaktan. Bukod pa ang border town ay nahaharap sa kakulangan ng pagkain. Gamit si Kadan na kasalukuyang nabihag na prinsesa bilang isang kasangkapan sa pakikipag-ayos tungkol sa kapayapaan. Saka lamang mabubuhay ng mapayapa at ligtas ang mga residente ng border town na hindi na nagdurusa sa epekto ng digmaan. Biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang hari at gusto nang umalis. Ngunit biglang ibinulalas ni Mr. Yang ang kanyang pagsang-ayon sa desisyon ni Yingxing na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa kapakanan ng mga tao sa border town. Naging suportado pala ni Mr. Yang ang mga pagsusumikap sa kapayapaan ni Yingxing dahil may plano siyang guluhin ang kapayapaan. At sisihin si Yingxing kaya natitiyak ang pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Samantala si Yingxing at ang hari ay nag-uusap na tinatalakay ang rebellion ni Mr. Yang. Alam nilang dalawa na si Mr. Yang ay nagpapanggap lamang na sumasang-ayon sa kapayapaan at tiyak na may planong isabotahe ito. Pagkatapos ay tiniyak ng hari na manatiling kalmado dahil lilikha siya ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian.
Pagkatapos noon ay muli silang nagtipon kung saan isiniwalat ni Lin ang isang mahalagang sikreto. Kung saan binalak ni Mr. Young na maghimagsik sa loob ng 15 araw at nakontrol na niya ang 170,000 tropa ng kaharian. Nang marinig ang salitang ito naunawaan ni Mr. Young na magre-rebelde siya sa ika-18 kaarawan ni Ning na noon ay 15 days. Kaya nagsimula na silang tatlo magplano ng mission. Kinabukasan nabigyan ng trabaho si Shu bilang deputy supervisor ang leader ng supervisory team nagngangalang Gosen na napakapili kung sino ang magtatrabaho sa ilalim niya. Habang si Kaden at ang mga sundalo mula sa Hilagang Kaharian ay nakakulong na. Sa mga oras na iyon ay hiniling ni Kaden sa guard ng bilangguan na tumawag ng doktor dahil ang isa sa kanyang mga sundalo ay nasaktan ng husto. Gayunpaman ang gwardya ay tumanggi at ininsulto si Kaden bilang isang bilanggo. Kahit na mapagpakumbaba siyang humingi ng tulong bilang isang maharlikang prinsesa ay walang pakialam ang gwardya. Kaya hiniram ni Kaden ang isang kutsilyo at pinainit ito para matigil ang pagdurugo ng kanyang kawal. Ilang sandali matapos lumapit si Soyin sa guard ng bilangguan na pinagsabihan siya sa kanyang pag-uugali. Pagkatapos na itinuro ni Soyin ang lahat ng mga gwardya na dalhin ang mga sugatang sundalo para gamutin. Hindi nagtagal matapos dumating ang isang nagngangalang Mochi mula sa Hilagang Kaharian. Sa sandaling iyon si Yingxing ay humiling sa Hilagang Kaharian na huwag nang salakayin ang border town. Noong una ay hindi sumang-ayon si Mochi dahil gusto nilang makuha ang border town at isama ito sa Hilagang Kaharian. Gayunpaman noong binanggit ni Yingxing na kung hindi sumang-ayon si Mochi, kung gayon ang prinsesa ng Hilagang Kaharian na kasalukuyang bihag ay hindi na palalayain. Si Mochi ay naging tahimik pagkatapos ay humingi siya ng oras. Dahil maya-maya ay darating ang general ng Hilagang Kaharian at kinailangan muna ni Mochi na kumonsulta sa kanya. Maya-maya ay dumating na ang hinihintay na general na nagngangalang Ludi. Pagdating ni Ludi agad na nagdulot ng gulo sa pamamagitan ng paghamon kay Yingxing na makipag-away. Kung matalo si Ludi papayag siya sa kung ano man ang gusto ni Yingxing. Nang magsisimula na ang laban, sinabi ni Yingxing na si Shu na ang lumaban bilang kahalili niya. Sa kasinadyang insultuhan ni Ning si Lodi na sinasabing hindi siya sapat para labanan si Shu. Nang marinig si Ludi ay nagalit at hinamon si Shu na kalabanan siya. Kung sino ang unang makakatama ng tambol ng kalaban ay siya ang mananalo sa laban. Malinaw na siya ang nangingibabaw gayunpaman mukhang hindi sineseryoso ni Shu kahit na sadyang pinukaw si Ludi na naging sanhi ng kanyang pag-atake ng walang ingat. Sa huli ay sinira ni Ludi ang kanyang sariling tambol na nagresulta sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos ng pagpupulong, sa sandaling iyon ay sinabi ni Ludi na ang Hilagang Kaharian ay handang makipagkapayapaan at hindi na aatake sa border town. Gayunpaman siya ay may isang kondisyon, nais ni Lodi na makitang ligtas ang kanilang prinsesa. Nang marinig ito sinabi ni Xing na sa susunod na araw ay ibabalik niya ang kanilang prinsesa. Kailangang pumirma ang kaharian ng Sichuan at Hilagang Kaharian sa isang kasunduan sa kapayapaan. Sa parehong oras, ipinaalam ni Lu na ang Hilagang Kaharian ay sumang-ayon sa kapayapaan at ang prinsesa ay ibabalik sa susunod na araw. Nang marinig ito ni Mr. Young ay nagkaroon ng ideya na patayin ang prinsesa. Kung mamatay ang prinsesa ay makagambala sa kasunduan sa kapayapaan na humahantong sa digmaan. Samantalang si Shu ay nilapitan ni Xing na alam na tiyak na gustong isabotahin ni Mr. Young ang kasunduang pangkapayapaan. Kung kaya't hiniling kay Shu na tiyakin ang kaligtasan ni Princess Kaden. Dahil ang tagumpay ng kasunduang pangkapayapaan na ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng kanilang border. Pansamantalang dadalhin si Kaden sa bahay ni Soyin upang manatiling ligtas hanggang sa susunod na araw. Ibabalik si Kaden sa Hilagang Kaharian bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan. Pagdating sa bahay ni Soyin naghanda siya ng isang espesyal na silid para kay Kaden at binigyan siya ng isang kampana. Kung kailangan ni Kaden ng tulong kailangan lang niyang patunugan ito. Habang nakatingin sa bintana si Kaden ay hindi sinasadyang nakakita ng dekorasyon ng balahibo sa isa sa mga parol. Samantala dumating si Bai Chuan sa kulungan sa pagkukunwari na nagdadala ng pagkain para kay Kaden. Pagkapasok nito ay sinadya siya ni Shu na magpanggap bilang Kaden. Laking gulat niya nang makitang wala si Kaden sa silid nito. Lumitaw na si Kaden ay lihim na nakipagkita sa kanyang mga tropa mula sa Hilagang Kaharian at ang palamuti ng balahibo ay isang hudyat mula sa kanyang panganay na kapatid. Ipinaalam ng mga sundalo kay Soyin na isasama si Kaden upang makipagkita kay Mochi na naghihintay kasama si General Ludi sa loob ng karwahe.
Nagtanong si Kaden tungkol sa kanyang ama at panganay na kapatid. Tiniyak sa kanya ng dalawang sundalo na ang hari at ang prinsipe ay nasa mabuting kalagayan. Samantalang si Soyin ay ipinaalam ng bantay na may dumaan na karwahe na may kabayo. Nang marinig ito, nagmamadaling siyang umalis upang tugisin sila. Hindi nagtagal, si Kaden ay nagsimulang maunawaan na siya ay ini-escort palayo sa kabisera ng kaharian ng Sichuan. Habang si Mochi at General Ludi ay nanatili doon, si Kaden ay naghinala na ang dalawang sundalong ito ay nagplano na saktan siya. Sa kalaunan ay inamin ng mga sundalo na sila ay inutusan ng panganay na kapatid ni Kaden na prinsipe na patayin siya. Dahil gusto niyang guluhin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon ay hindi makaimik si Kaden na hindi maintindihan ang kalupitan ng kanyang panganay na kapatid sa kanya. Humingi siya ng kutsilyong handang gawin ang hindi maiisip. Pagkatapos noon binigyan siya ng kutsilyo ng mga sundalo, buti na lang dumating si Soyin sa tamang oras para iligtas siya. Ngunit biglang sumulpat ang isa pang grupo ng mga sundalo para sumalakay. Matapang na sinangga ni Soyin si Kaden mula sa mga palaso at mabilis na inihatid siya palayo. Kinabukasan hinanap ang kinaroroonan ni Soyin, ngunit isa sa mga katulong ang nagsabi ay hinanap ni Soyin si Kaden na nawala kagabi at hindi pa bumabalik. Samantala si Soyin at Kaden ay pumasok sa isang kuweba at doon nagtago pansamantala. Si Soyin sa kaagad na hinubad ang kanyang damit at ibinigay kay Kaden na nilalamig. Sa oras na iyon ang pag-aalaga na ibinigay ni Soyin ay agad na naantig si Kaden at mula doon nagsimulang tumubo ang mga binhi ng pag-ibig sa pagitan nila. Maya-maya ay nagpatuloy ang pagpupulong kung saan naghihintay na sina Mochi at Lodi. Ngunit hindi pa dumarating si Prinsesa Kodan. Pagkatapos ay dumating si Shu at niyaya ang kanyang tagapayo na umalis sandali. Pagkatapos ay ikinwento niya ang lahat ng kasalukuyang mga problema. Nang marinig ang balita, si Yingxing ay nabalisa sa takot para sa kaligtasan ni Kaden. Nag-aatubili si Shu na magpanggap bilang si Kaden upang maiwasan ang paghihinala habang naghihintay ng mga update mula kay Soyin. Pagkatapos nito ay iniulat na si Prinsesa Kaden ay masama ang pakiramdam. Gayunpaman si Lodi na gustong tingnan ang kalagayan nito ay pinahinto siya ni Xing dahil sa nakakahawa na katangian ng sakit. Bagaman hindi malinaw kung ano ang napag-usapan ni na Xing at Mochi kanina ay biglang pinigilan din ni Mochi si Ludi na lumapit sa karwahe. Nakakagulat na sumang-ayon si Mochi na si Kaden ay dinapuan ng isang nakakahawang sakit at kailangan ng pahinga. Ang kakaibang ugali na ito ay nagdulot ng hinala ni Ludi na nagudyok sa kanya na utusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan kung sino ang nasa loob ng karwahe. Sa isang flashback na nalaman ni Yingxing ang tungkol sa pagkawala ni Prinsesa Kaden noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mochi na makipagtulungan. Nangako na mahahanap nila si Prinsesa Kaden sa loob ng isang araw. Sa kabilang banda, si Lodi ay isang tao ng prinsipe ng hilagang kaharian na nagutos sa kanya na patayin si Kaden para isabotahe ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Sa simula pa lang alam ni Ludi na hindi si Kaden ang nasa karwahe. Samantala ang mga sundalo noong nakaraang gabi ay patuloy na naghahanap kay Soyin at Kaden. Nabunyag na ang mga sundalong ito ay talagang ipinadala ni Mr. Yang, alam na sa simula pa lang na may misyon si Ludi na patayin si Kaden. Upang sirain ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Pagkatapos ay ipinatawag ni Mr. Yang si Shu at gusto niyang manatili si Shu sa kanyang lugar. Naghinala si Mr. Yang na maaaring pinaplano ni Shu na hanapin si Prinsesa Kaden. Kaya't hiniling niya kay Shu na tulungan siya sa pagpinta ng isang larawan. Dahil kilala si Shu sa kanyang mga kasanayan sa pagpipinta. Sa pagtatapos si Soyin at Kaden ay nagtatago pa rin kung saan nagpapahinga si Kaden habang nagbabantay si Soyin. Salamat sa panonood, kaibigan.